So, hello Ethan. Good morning. So, welcome to our fourth session. So, before tayo, itong fourth session natin is matching type. Before tayo mag-proceed sa aansaran mong matching type is, yung mga words na ipapa-matching type ko is, ikuhan muna natin. Parang ugatin natin kung ano yung mga nalalaman mo doon. So, number one is, kapag narinig mo yung imaginative, ano yung pumapasok sa isipan mo kapag imaginative? Creature. Creature. So, creature, imaginative for you is a creature. Ano yung, from that word creature, ano yung nai-imagine mo? House. House. So, when we say imaginative is having a creature or creative mind. So, ito yung mga nag-i-imagine tayo, ito yung mga ginagawa natin. Halimbawa, kapag gumagawa tayo ng poster. So, kapag may poster, 'di ba, may mga team tayo, ganon. So, nag-i-imagine tayo kung ano yung mas magandang team na inilalagay natin. So, yun ang imaginative na sinasabi. So, number 2 naman is adventurous. So, ano yung adventurous? Kapag naririnig mo yung adventurous, ano yun? Adventurous. Mm-mm. Adventurous. Sige, kami. The word adventure, adventurous. Adventure. Ano yun? Wala. Okay. So, kapag sinabing adventure is willing to take risks and try new things, open to new experience. Like yung mga, 'di ba, yung mga adventurer, 'di ba, yung mga mahilig mag-travel. So, 'di ba, nag-adventure sila. So, nag-aano sila ng mga new things, nag-explore sila sa mga iba't ibang country, ganun. Parang hindi para sinusubukan nila yung mahilig silang mag-travel o mag-adventure para masubukan yung mga new experience. And kapag magnificent, ano naman para sa ang magnificent? Majestic. Ano? Magnificent. 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 Kumata? So, sinabi kapag nating magnificent is, ito yung sinasabi nila kapag minsan is excellent. Yun, di ba? Yun yung ginagawa. Impressive. Yun yung ano ng magnificent. Kapag may kang estudyante, kapag nagustuhan mo yung mga sagot nila is, di ba sinasabi natin, excellent or magnificent. Yun yun. Kapag jettisoning naman, ano yung pumapasok sa isip mo pag jettisoning? Kaya mo yan. Jettisoning. So, pag sinabi natin jettisoning is getting rid of something unwanted or unnecessary. For example, the company is jettisoning its unprofitable divisions. Or, eto naman, kapag disappointed, ano naman pumapasok kapag disappointed? Ang pumapasok sa isipan mo kapag sinabing disappointed.
This point. Disappoint. Point. This. Maganda. Ang disappoint is ito yung feeling sad or unhappy because something didn't happen as expected. For example, 'di ba? Nag-birthday ka. Ang dami yung plano ni mama mo, then nag-expect ka naman na maghahanda ka, ganon. Then pagdating ng birthday mo, wala pala. Ayun yung tinatawag na disappointed, wala ka naman palang handa, ganon. Kapag fascinated naman, fascinated. Kasi. Ano? Fascinated. Pass. Pass. Kapag sinabing fascinated is extremely interested or attractive to something or captivated. For example, I'm fascinated by the history of Asian civilization, or you are fascinated within the story of one tamad. Ganon. Yung mga story, yung mga nakaka-captivate ka. When we say threatened naman, ano yung pumapasok sa isipan mo? Threatened. Ay, may ano. Feeling happy. Hindi. Kapag sinabi kasi nating threatened, feeling at risk or in danger. For example, 'di ba, madaming kapag minsan, 'di ba, kapag in real life story. 'Di ba, ngayon is may mga bomb threat sa mga school, 'di ba? Yun yung tinatawag na threatened. Yung nagre-threat sila na may bomb sa school na hindi naman yung palang feeling mo is in danger ka. Ganon. So, kapag sinabi naman natin immediately, ano naman yun para sa'yo? Immediately. And Immediately. Mm-mm. Immediately. is maganda. Oh. Hindi. Kapag sinabi kasi nating immediately, is right away without delay or instantly. So, kasi for example, is may ginagawa ka, tapos may katawag ka sa phone, kailangan mo na yung isang bagay. Kunyari, may report kayo. Tapos, syempre, kailangan mo nang gawin ngayon. So, sinasabi mo, immediately, bilisan mo, di ba? ASAP, kailangan ko na ASAP. Ganon. Tapos kapag sinabi naman nating ancestor, ano yung pumapasok sa isipan mo? Ancestor. From the word ancestor. Alam mo na yan siguro dapat. Ancestor. Kapag sinabing ancestor, ito yung dumadalo, ito yung mga ancestor natin ng mga ninuan, di ba? Yun. Ito, a person whom someone is descended, a forebear or predecessor. My ancestors came from Ireland. O, saan ka nang galing? Ganon. Kapag portraits, ano naman sa'yo ang portraits? Portraits. O, portraits for the... Picture. O, yun. Mga picture, mga portraits. Like yung mga portraits ni Juan Luna, ganon. Kapag creature, ano kang pag sinabing creature? Yung binuo. Creature. Create. Creature. Creature.
Fantastical. like mga ano tanawin, yun yung tinatawag nating creature, yung mga create. Expedition. Next is expedition. Ano yung kapag sinabing expedition? Ano? So, pag sinabi nating expedition, ito yung trip or specific purpose involving exploration or research. Ito yung mga ginagawa nilang research, yung mga dinidiscover nila. Yung ano yung, kapag gagawa sila ng research is, di ba, may purpose. So, yon. For example, the team went on expedition to study the wildlife in the Amazon rainforest. Ayun, sinasabi nating expedition. So, pag sinabi naman nating restless, ano yung pumapasok sa isipan mo? Restless. Pag sinabi nating restless is unable to relax or feeling impatient. For example, I've been restless all night. Hindi ka makahinga. Yung parang pagod na pagod ka, ganun. Yung tibong hindi ka makatulog. Ganun yung restless. Kapag pursued, ano naman to? Pursue. Oh. So, karakter. Oh. Kapag sinabi natin pursue, ito yung mga ano, yung for example, oh, may ginagugustuhan ka. So, ano yung pursue? May nagugustuhan ka, pino-pursue mo siya. So, ano yun? Ano yung pumapasok sa isipan mo? Kapag may nagugustuhan ka, ano yung sinasabi mo na ginagawa mo? Kapag sinasabi natin pursue is followed or chase someone or something, often with the intention or catching of or achieving. Ito, for example, di ba, may hinahabol kang babae, may nagugustuhan ka. Ang ginagawa mo, nililigawan mo, ginagawa mo lahat para makuha mo siya, para sagutin ka niya, ganun ang pursue. Kapag savage naman, ano tong savage na sinasabi? Savage. Oh, meron yan sa ML. Savage. Kung kana, anajay. Oh, ano ibig sabihin ng savage? Savage. Kapag sinasabi natin savage is the fierce or violent, brutal, or unatid. For example, the savage is torn, destroyed the town. So, yon ang sinasabi. Savage, ko sinasabi niya sa ML, di ba? Kapag sinabing savage, ito yung parang i-destroy. Yun. Pag sinabi naman nating leaping, Jumping or bonding with energy. pinabasa mo naman eh. So, yun. For example, is the kids were leaping with joy in the playground. Yung mataas yung energy niya. Naglalaro siya, ganon. Remembered. O, remembered. Remember. When you say kasi remembered, ito yung recall. Ito yung for example, may tinurong, may gusto kang receipt. Tapos alam ng lola mo noon, naalala mo siya, na tinuro pala siya sa noon, nire-recall mo siya, di ba? Ito ganun pala yung gumawa ng pineapple pie, ganun. Ito yung sinabi ni lola na receipt noon, nire-recall mo siya. So, kumbaga, throwback, ganun, naaalala mo. O, eto, kapag sinabi nating beautiful, Maganda. Tagalog naman, te. Ito yung kapag sinabi natin attractive. Di ba?
kapag, ano, di ba, like example kanina, kapag may nagustuhan ka, bakit mo siya nagustuhan? Kasi sa paningin mo, attractive siya, maganda siya. Yun ang sabi, ang beautiful. And kapag sinabi nating unfulfillment, ano naman yun sa'yo? Unfulfillment. Unfulfillment. Unmade. Kapag sinabi nating unfulfillment, ito yung lack of satisfaction. Hindi mo na fulfill yung feelings mo. For example, may gusto kang may gusto kang gawin or may inaabot kang dreams or isang bagay. Yun yung goal mo, yun yung gusto mo yung i-target na kunin. Pero hindi mo siya makuha. Yun yung tinatawag na unfulfillment. For example, gusto mo manalo sa runs. Hindi mo yun nakuha. Yun yung tinatawag na unfulfillment. Lack of satisfaction. Kapag sinabi naman nating defining, meaning, so, kapag sinabi nating defining, refers to that are so loud they can potentially harms one's hearing. Ito yung parang kumbaga, yung sobrang ingay na parang na ano natin yung isang parang nasisira na yung pandinig natin dahil sa sobrang ingay. Or ito yung feeling na discomfort tayo. So, eto, gagawin na natin yung matching type na kuhan natin. So, ayan. Merong mga nakasulat dito kung saan eto yung gagawin nating matching type. And eto is may mga papel dito kung saan ididikit mo sila, kung saan sila match dito sa mga definition. Gets mo? Okay. Try na natin. Eto, kunyari, beautiful. Saan siya nagmamatch? Eto, kapag kunyari sa number 1 siya nagmamatch, ididikit mo lang siyang ganyan. Agalin mo yung naka-double-sided siya. So, can you please stand? Bigat. Kahit isa-isa muna. Form the word. Yan, isa-isa muna. Portraits. Meron din tayo dun sa kabila kasi hindi kasya hanggang 15 lang to hanggang 20. Meron dun sa kabila yung 16 to 20. From the word portraits. Di ba na-recall na natin lahat yan, portraits. Nasabi ko na din yung ibang definition, ibang meaning yan. Portraits. Pag sinabi natin portraits, ano yung nasa mind mo? Portraits. Okay, proceed number. Unfulfillment, beautiful. Beautiful. Pag sinabi natin beautiful, ano yung nasa mind mo? Okay. Look. Okay. Ano kaya na? Ano ito? Defining. Hindi mo na tayo. Imaginative. When you say imaginative,
Na ano na natin yan kanina. I-recap mo lang yung mga pinagsasabi natin kanina. When you say imaginative, from the root word imagine. 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 Basahin mo kasi yung mga definition niya. Pag sinabi natin imaginative, ano yung pumapasok sa sinabi mo? Pagiging Creative. okay. Next. Feeling. Oh. Remembered. Pag sinabi natin remembered, ano yon? A. Remembered. Recall. Recap. O, ano yon? Remembered. Meron din sa kabila. Tingnan mo doon kung meron yun yung meaning. Tingnan mo kasi yung mga ano niya. Definition. Fascinated. Oh, yan. Ano yung fascinated? Creative. Fast. Napagtak. Yung ba ang fascinated? Sinasabi natin kanina, di ka naman ata nakikinig. Feeling. The feeling. Oh, yan yung pinakalas pa natin kanina. Nasaan ang feeling? You feeling discomfort. Ano yon? The feeling. Basahin mo mabuti, meaning niya. Tama. Perfect. Adventurous. Adventurous. Oh, ano yan? Adventurous. Ang mali lang. Mali. Oh. Adventurous. Perfect. Jettisoning. Oh, jettisoning. Savage. Ano yan? Savage. Oh, savage. The word savage. Basahin mo maigi yung mga definition niya. Nandyan lang yan. May mga keyword din. And naulit din naman sa mga tinalakay natin kanina. Attracted. Expedition. From the word expedition. Ano yun? Expedition.
Restless. Restless. Oh, ano yan? Restless. Restless. Disappointed. Disappointed. So, disappointed. Oh. Kasi sabi natin kanina, kapag na-disappoint ka, ano yung feeling mo? Prat. Tama yan. Hindi yun. Sakto. Yun ba? Yay. Yun ba ang sinasabi natin kapag feeling disappointed tayo? Oo. Recall mo, kapag may birthday ka, ano feeling mo at hindi natuloy? Ay, gawin nga yan. Wala ato eh. Oh, adventurous. Venturous. From the root word adventure. Basahin mo kasi maigi yung mga definition, nandyan lang yan. Ano lang? Pursue. Pursue. Oh. Sinabi ko na yan. Kapag may crush ka, dapat i-pursue mo. Kapag may nagugustuhan ka, i-pursue mo. Ano yon? Picture. Ganyan na yan. Baliktad. Ano? Magnificent. Oh, magnificent. One. Disappointed. Tama. Pictures or paintings. Number 10. Ano yun? Pictures or paintings. Ano tawag natin sa mga pictures or paintings na ginagawa ng mga Imaginative. ano? Magnificent. Are you sure? You didn't listen. Ancestor. Jumping or bonding. Leaping. Ancestor. Adventure. Kanina pa yan. Ano yan? Unfulfillment. Unfulfillment. Ano? Kapag sinabi unfulfillment. Last. Oh, last. Pass. Waiting. On. Okay. Let's check. Harap ka dito. Iharap mo yung upuan mo. Or tayo ka na lang para maintindihan mo. Kapag number 1 is feeling sad or unhappy because something didn't happen. Okay, tama yan. Disappointed. Tama? Number 2, extremely interested or attracted to something. Le. Tama. Okay. Head. Number 3, having creative or invented mind. Ano yan? Imaginative. Open to new experience. Open to new experience. Ano dapat yan? Purpose.
Purpose ba yan? Ay, ko ka. Sinabi mo kanina, open to new experience. Adilas. Adventure. Dos. Oh, mali. Number 5. Position. Extremely beautiful or impressive. Mali. Tama. Mali. Gamit. It's magnificent. You got 3 points. Palang. Okay, number 6. Getting rid of something unwanted. Tama. Tama. Anglay nga. Taki, baba yung paa mo. Number 7. Feeling at risk or in danger. Portraits ba yan? Yan ba ang portraits? Feeling at risk or in danger? Yung sinabi ko lang kanina, feeling, you are feeling in danger. Ano yung sinabi ko kanina sa'yo? Or feeling in Fulfillment. It's threatened. Ay, threat. Tayo ka. Threat. Balik. Number 8. Right away without delay. Oh, Immediately. tama. Oh, balik. A person from whom someone is descended. Balik. Ano kapag sinabing descended? Remember. Hindi yan remember. It's ancestor. Sinabi niya, whom someone is descended. Sinabi natin, descended is an ancestor. Number 10. Yun nga, yun yung pinanggalingan na ano mo. Pakibaba yung paa mo. Ninuno mo, nilulom. Nilulom ni tatang nilulom ni Gasdali ancestor kung saan nanggagaling yung dugo mo, kung saan dumadaloy. Number 10. Picture. Magnificent. Mali. Ano yan? Pictures or paintings of some of people. Pictures or paintings. Ano dapat yan? Pursuit. Portraits. Kapag sinabi natin portraits, this is pictures or paintings. Kapag sinabi kasi natin pursued, ito yung mga pinopursu mo. Number, yan, tanong. 11. Saan na yung call natin? Talk. Tama. Mali. Mali. Expect is beautiful. Mali. Tama. Number 6. Tama. Tama. Number 7. Mali. Number Tama. 8. Tama. Number 9. Tama. Mali. Mali. Number 10. Mali. Mali. Number 11. Restless. Tama. Used to describe something unusual or fantastical. Mali. Ayan, dapat creature, fantastical. Mali. Mali. Number 12. Followed or chase someone. Oh, followed or chase someone or something. Ano dapat yan? Yung chini-chase mo. Ang fulfillment. You chase someone, yung hinahabol mo. Savage. It's pursue. Chase, di ba? Hinahabol. Pursue. Mali. 13. Unable to relax. Ano yan? Unable to relax. Yung sinasabi ko kanina, sinabi ko na din po kanina nag-explain tayo kung ano yung mga naintindihan mo dyan. Unable to relax, meaning Restless. restless. Mali. 14. Pursuit. Mali. Fierce or violent. Ang fulfillment. Fierce or violent. Savage. Savage. 15. Jumping or bounding with energy. Yan yung sinasabi ko kanina, yung mga elementary or mga bata na naglalaro sa playground na bounding with energy. Ang meaning nito is leaping. Okay, dun tayo sa next. Oh, so number 16. Recalled or thought about
something from the past. Ano yan? The feeling. Recalled. Ancestor. Remembered. Kapag ancestor is the descended. Number 17, pleasing to the senses or attractive. From the word attractive. Ancestor. Attractive. Ay, You attract to someone because na-attract ka sa isang bagay or sa isang tao dahil threatened. Maganda. Beautiful. beautiful, maganda. Lack of satisfaction or achievement. Ano yan? Ancestor. Lack of satisfaction or achievement. Unfulfillment. Unfulfillment. 19. Extremely loud. Yun yung sinasabi, extremely loud or overwhelming to the senses. Jettisoning. Tama mo na kanina yung jettisoning. Ay, pugpug to. Extremely loud. Yan yung pinakahuling diniscuss natin kanina. Exploitation. Ancestor. Exploitation. Defining. A journey trip for specific purpose. Ano yan? Ancestor. Expedition. Oh my gosh. 5. Out of 25. Na naman. So, next time is aralin mo kung ano yung mga ibig sabihin ng mga words na binabasa mo, grade 7 ka na. So, dapat is mag-aral ka ng mabuti. And, you know, yung mga meaning, simple word ng adventurous, mga portraits, iba-iba yung mga ano mo ng meaning. Dapat, inuunawa mo din, dapat yung mga definition bago ka magsagot. And kapag nagdi-discuss is makinig ka ng mabuti para sa ganon is may matutunan ka. And ma-apply mo, di ba? Yung mga yan na napag-aaralan na din yan sa high school pero di ba medyo mahina ka pa din. So gabi-gabi dapat magbasa ka and so manood ka ng mga tutorial ng mag-assess ka sa sarili mo, mag-evaluate ka kung saan ka mahina or saan ka magaling. Saan ka ba magaling sa sa klase nyo? O mathematics. So, kapag magaling sa mathematics, edi pagtuunan mo ng mabuti yung English, mahina ka siguro sa English. Comprehend. So, yun. Mag-aral ka ng mabuti. Thank you, Ethan. Thank you.